sila. Hindi na natin sila kailangan i-declare kasi yung parents na 60 years old, meron na po silang sariling membership. Ito po yung Senior RA 10645 na kailangan din po mag-register dito sa PhilHealth para magkaroon po sila ng sarili nilang membership. Opo. Ano po ba yung pinagkaiba ng, halimbawa, nagtrabaho, lifetime senior citizen speaker? Yung ano po yung pinagkaiba ng lifetime membership dun sa senior citizen na hindi naman po sila nakapag-contribute? Ano po yung difference? Sige po, ang difference po ng lifetime member, the lifetime member na meron pong 120 contribution, meron pong 10 years in service, yun po ang lifetime member po talaga natin. Employed yun ma'am, either sa government or nasa private ka po. Ngayon, ang senior RA po natin na 10645, 60 years old and above po sila, walang qualifying contribution, covered po yun ng special law, ma'am. Yun po yung, ang nag-finance po niyan ay yung national government. Ngayon, yung program po kasi na yun, hindi siya po kagaya ng lifetime member na meron po na employed, na yun po talaga is lifetime ka. Just in case po kasi yung senior RA, wala na pong pondo, gusto na pong itigil ng government, pwede po siyang naka. Kaya yun po ang difference noon. Ang lifetime member na may contribution ka, naka 10 years in service ka, 120 contribution, yung qualified na contribution mo, is entitled ka po nung benefit po ng PhilHealth. Yun po yun. Ano po doon? Halimbawa po, nagkasakit. Si lifetime, saka si ano yung, may difference din ba doon sa benefits na marireceive nila? Halimbawa, si lifetime, sinagot ni PhilHealth ay ganito, 50,000. Si ano, magkano ng 100,000 pareho ba? Halimbawa, ang kanilang hospital bills. Halimbawa, si lifetime, sinagot, magkano sasagutin doon ni PhilHealth at doon sa senior citizen, nasagot naman ng national government. Ma'am, ang benefit po natin is same lang po. Kahit po lifetime member ko o kaya senior RA ka ma'am. Depende po kasi ma'am sa case. Pero doon ma'am sa may benefit section, i-discuss din po nila yan yung tsaka sa may collection. Same lang po ma'am ang benefit. Yes, usually kasi ang difference lang nun is iba lang ang nagsasubsidize. So, si national government para sa senior citizen, tapos po si PhilHealth naman po doon sa lifetime. Yun po. So, yun nga po sabi po ni Ma'am Fe, in case po na sabi si government or si president na ikakat na yan. So, yun po, magkakat na rin po ang benefits ng mga 60 years old and above na naka-under ng senior citizen or yung sa RA po, Republic Act. So, yun po ang difference niya. Pero sa benefits po, same lang naman po siya. Sa lahat naman po, same lang naman po lahat ng benefits eh. Okay po? Clear? Yes. Ma'am, doon kasi sa kabilang company namin, may empleyado kami ng 60 years old na tinatanong ako kung paano gagawin yan. Libre na ba? Ay ano ma'am, Pa ba siya? mag-a-apply po siya ma'am. Ngayon, dahil private kayo di ba ma'am? Hihingi po kayo ng Certificate of Contribution galing SSS. Pag dudugtungin po yan, yung contribution ng galing SS at ng PhilHealth, pag naka 120 contribution po siya ma'am, pwede po siyang mag-apply ng lifetime member. Kailangan lang po yan ma'am ng properly filled up na PMRF, birth certificate po ng member, valid ID po para may apply po. Ganito po baka po ma-confuse po kayo dun Hindi porket naka 120, pwede na mag-apply. O naka 10 years na. Basta apply lang. Hindi pa pwedeng ganoon. Dapat yung member natin, hindi na employed sa inyo. Separated na siya dapat. At nasa 60 years old na siya and above. Kasi kung employed pa yan, at 60, sabihin natin 65, nagtatrabaho pa, kailangan pa rin siyang bawasan. Okay? Malinaw po kasi baka mamaya may mga 16 na tayong member, pwede na kayo mag-apply ng lifetime. Pagdating dito, employed pala. So hindi rin yan i-cater. So dapat separated siya.
Wala, kumbaga retired na po si member or si employee po natin.